Pinatawan ang Pilipinas ng 17% tariff, mga kapatid, ng Estados Unidos. Ngayon, ang sabi rito ng mga ekonomista ay hindi naman daw epektado ang Pilipinas sa 17% na tax na yan ng US. In fact, ito daw ay maituturing pa nating good news. Paano mangyayaring good news, mga tol? Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction, video, and commentary. Siyempre, dapat sa mga ganitong balita, mga tol, pamilyar tayo, no? Dapat sa mga ganitong balita, aware din tayo, mga kapatid. Baka kasi maglipanan na naman yung mga nagwawalang mga netizen, mga tol, na hindi naman alam ang nangyayari, tapos puro sisi na lamang sa ating gobyerno, mga tol. At sasabihin yung presidente namin magaling, yung presidente ninyo bulok, mga ganong mga tol, no? Siyempre, nag-aaway-away tayo Dapat nga nagkakaisa tayong lahat Na huwag na natin patagalin to, mga kapatid, mula rito sa UNTV News. Panoorin natin itong balitang to. Sa kanila, malaki yung ambag ng export. Sa atin, hindi masyado. Sa goods export, so, mga manufactured na produkto, no? Yung mga merchandise. Tayo, hindi masyado sa services tayo. Kaya hindi tayo masyado apektado. Medyo limited and manageable. Hindi lubos na apektado ang kabuuang ekonomiya ng Pilipinas kahit ipataw ang 17% tariff sa mga produktong iniluluwas nito papuntang Estados Unidos. Sabi kasi, hindi naman daw ganun kalaki yung mga produktong ini-export natin sa Estados Unidos. More on services tayo, mga tol. Mga OFWs, mga ganon. Services, mga kapatid. So kung mapapatungan man ng 17% tax yung ating mga produkto na ipinapasok sa US, hindi naman actually maaapektuhan yung kabuuan ng ating ekonomiya kasi hindi naman ganun din kalaki yung ine-export natin sa kanila. Yun ang sabi Ayon sa economist na si Michael Ricafort, mas nakadepende ang bansa sa mga serbisyo na iniaalok nito abroad. Tayo hindi masyado export dependent sa goods, tayo sa services, no? Kaya medyo naka-hedge tayo. Hindi tayo kasi hindi naman apektado yung services so far, no? Kaya ayun yung sources of growth natin. Makikita ito sa malaking remittance na naipadadala ng mga overseas Filipino workers o OFWs taon-taon. So nakakatulong talaga, mga tol, no? Yung pagkakaroon ng maraming OFWs kasi mas mataas ang kita ng Pilipinas sa pamamagitan ng remittances kaysa sa ating mga ine-export ng sa ibang bansa. Pero kung ikukumpara mo yung ipinataw sa atin na tax 17%, di hamak na mas maliit pa rin yan kumpara sa mga ipinataw sa ibang bansa, di ba? Pagdating naman sa sistema ng pag-e-export ng produkto, marami pang kailangang gawin ng bansa upang mas mapalawig ito. Ganun din sa merchandise export dahil maliit pa rin ang ambag niya, pwede pa yung palakiin. Paliwigin yung export market, no? At i-diversify din kasi electronics yung number one So dagdagan pa, no, ng yung mga agricultural exports sa mas maraming merkado. Positibo naman si Michael Ricafort na maaaring magbukas ng mga oportunidad sa Pilipinas ang bagong taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sasamantalahin ng kagawaran ang pagkakataon na mas mababa ang ipinataw na buwis ng Amerika sa Pilipinas kaysa mga kakumpetensyang bansa. O, di ba? But if we're looking at export, kasi itong tariff na sa export di ba? So, ang 53% of our semiconductors and electronic products are being exported to the US. But if our tariff is 17%, it's much lower than all the neighboring countries and all our countries where we compete. Dagdag pa ni So pwedeng ganito mangyari, mga kapatid. Kung ako lang ang tatanungin, posibleng mag-open nga ito ng pintuan sa mas maraming investor. Kasi halimbawa, sa China mataas ang tariff, sa ibang bansa mataas ang tariff. So pwede silang mag-open, 'di ba, yung mga investor na 'yon, pwede silang mag-open ng mga factories dito sa Pilipinas. Diba? Dito na nila gagawin yung mga produktong yun, mga kapatid, na ipapasok sa US kasi mas maliit nga lang yung tariff So ito mas mag-o-open ang mas maraming opportunity, mas mag-o-open ang mas maraming trabaho. Yun lang naman ang sa akin, mga tol. Hindi ko alam kung yun din ang naiisip ng mga ekonomista. Pero syempre, ekonomista sila napag-aralan nila yan, di mas expert sila dyan. Yun lang naman sa akin lang, di ba? Na pwedeng yan ay mag-open nga ng mga investor dito sa Pilipinas dahil nga mas mababa ang tariff natin kumpara sa ibang bansa na kung saan pwede rin silang mag-open ng kanilang negosyo.
Secretary Roque, maaaring magbunga ito ng positibong epekto Teka, balikan natin. Roque, kala ko si Roque. Eto nga, Secretary Maria Cristina Roque. Okay, Roque kasi, no? Then all the neighboring countries and all our countries that where we compete. Dagdag pa ni Secretary Roque, maaaring magbunga ito ng positibong epekto lalo na kung makikita ng mga foreign industries na mas makakatipid ang mga ito kung sa Pilipinas kukuha ng mga produkto. Oh, Definitely maganda yung 17%. Yes, and for us, we should take advantage of this, And we should, for the DTI, aside from, of course, we will continue to, monitor, and we will continue to actually, keep on reminding our exporters. We will also find other avenues for our exporters. Siniguro rin ng DTI na bago pa man inianunsyo ng Estados Unidos ang dagdag na buwis ay naghahanap na ang pamahalaan ng alternative markets para sa mga Filipino exporter kung saan mas maaaring kumita ang mga ito. Una nang sinabi kahapon ng Malacanang na hindi magiging malaki ang epekto sa Pilipinas ng pagpapataw ng 17% na taripa ng Estados Unidos. so sa mga kababayan natin, hindi kayo dapat magwala, hindi kayo dapat magpanik, lalo na kung wala rin naman kayong ine-export ng mga produkto ninyo, di ba? Yung tipong nakikinood ka na nga lang sa balita, tapos nauuna ka pang magwala kaysa sa mga negosyanteng maaapektuhan nito, mga tol, no? So, huwag kayong dapat mag-alala, mga kapatid, kasi hindi lang naman Pilipinas ang pinatawan ng tariff eh. In fact, mga kapatid, napakaraming bansa, 'di ba? Halos lahat nga ata ng bansa na nag-e-export sa Amerika pinatawan ni Trump ng tariff eh. Pero ang good lang sa atin, mga tol, di hamak na mas mababa yung sa atin compare sa ibang bansa. So, huwag kayong magwawala kasi ine-expect ko na, mga tol, kapag ito na-i-post halimbawa sa social media, sa mga Facebook. Naku, napakaraming komentaryo na naman yan. Ano, BBM, kala ko ba best friend mo si Trump? Bakit ganyan? Tarif-tarif ganyan tayo. Tol, expect na natin maraming ganon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung tutuusin, mas mababa ang taripang ipinataw sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Maaari rin anyang magbunga pa ito ng mga positibong resulta sa Pilipinas. Ayon din po sa DTI, yung impact po nito ay medyo hindi ganon kalaki, very minimal po. Kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tarif. Yun na nga yung sinabi ko kanina no? Naisip din pala nila yun. So pwede pala ako ekonomista, no? So maaari Di ba yung sinabi ko kanina na kung sakasakali man, mga tol, ay makakuha tayo ng mga investor. Kumbaga, find a solution sa problema kaysa dagdagan mo yung problema ng isa pang problema, mga tol, di ba? Makakuha tayo ng solusyon. Ganyan ang mga Pilipino, mga tol, matatalino mga Pinoy, di ba? O dahil nga mataas, halimbawa, itong bansang to, mataas ang tariff sa kanila ng Amerika. O di mag-invest sila sa Pilipinas, mas maliit ang tariff, o di ba? silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang Di ba? O, mga kapatid, dyan sa balitang yan, ano ang masasabi ninyo? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, pwede kayong magbigay ng inyong saloobin. Pero ito, mga tol, pinapangunahan ko na kayo, ito na expect natin. Maraming mga Pilipino, lalo-lalo na mga netizens, dyan na mas magagaling pa kaysa sa mga ekonomista natin, mas magagaling pa kaysa sa DTI, mas mga eksperto pa, mga tol, kaysa sa mga nakakaalam talaga ng nangyayari sa ating economy, ang magsasabing, ayan na, ayan na, iniwan na tayo ng Amerika, binagsak na tayo ng Amerika, pinatawan tayo ng tariff, babagsak na natin, lahat-lahat, mga tol, ng klaseng pagbagsak, sasabihin na nila. No? At the same time, iaangat ngayon nila yung mga politikong iniidolo nila, no? Para sabihin kamali kayo ng inyong ibinoto no? Mga tol, kahit naman sino iboto natin mapipigilan ba natin si Trump sa gusto niyang gawin sa Amerika? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, kahit na sino pa ang ilagay mong presidente, kahit na sino pa ilagay mong namumuno sa atin, mga tol, mapipigilan ba natin si Trump? Siyempre, ang priority ni Trump, mga tol, yung Amerika, yung bansa niya.
No? Yan naman problema sa ating mga Pilipino eh. Anyway, bilang isang Pinoy, ano masasabi mo? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.